purihin ng Diyos. Sige po, palakpakan natin ang Lord. At nais ko na po magsimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Last Sunday, meron pong nag-viral na tao. Ito po siya. Ewan ko kung merong hindi nakakakilala sa kanya. Kilalang kilala po siya ngayon. Siya po ay nanutok ng baril at inapi-api yung siklista. At hindi pa po natatapos ang linggo, meron na namang ganun. Motorsiklo naman, yung isa pulis, yung isa ay nakaalitan niya at may baril din daw, kaya inuunahan na niya. Bakit kaya minsan ang behavior ng tao ganyan? Bakit po tayo minsan napupunta sa ganoon? Let me give you 2 reasons why. Minsan sa buhay natin, tayo po ay nakakagawa ng maling desisyon, nakakagawa ng hindi tama kapag tayo po ay ganito, natatangay ng damdamin. Yan pong bagay na yan ang nagtutulak sa atin minsan makapagdesisyon ng mali, makagawa ng mali. Hindi lang po sa pakikipag-away, napapaaway tayo pag natatangay ang ating damdamin. Minsan, hindi lang po sa pakikipag-away, minsan po sa pag-ibig. Sa kabilang banda, sa pag-ibig, pag natatangay po ng damdamin, minsan, dyan po maraming kabiguang nararanasan ang tao. Natangay ng damdamin, mahal na mahal niya, hindi na niya iniisip kung mahihirapan siya o maganda bang ugali nito, basta mahal ko siya. Kahit wala kaming kainin, basta mahal ko siya. Nung wala nang kinakain, natauhan. Natangay lang kasi ng damdamin. Hindi lang po sa pag-ibig, pati po sa pera. Karamihan po ng tao na hindi kayang mag-manage ng blessing ng maayos kasi madalas po natatangay ng damdamin. Minsan bumibili ka ng bagay na hindi mo kailangan. Tama ho ba? Natangay ka lang ng damdamin. Minsan ikaw ay gumagastos ng pera na sa dulo pagsisisihan mo pala. Natangay ka kasi ng damdamin. Yung pag natatangay po na tayo ng damdamin, marami po tayong desisyon at mga aksyon na mali kung minsan. Na tayo rin po nagsasuffer. At hindi lang po yan, hindi lang natatangay ng damdamin, ito pa ang isa. Kaya nangyayari yung mga ganyan kasi ayaw po natin magpatalo. Ito po ang nature natin. Ayaw nating magpatalo. Ayaw natin yun. We don't want to lose. The truth is, it's our nature. We don't want to lose. Ayaw nating matalo. Kaya ganun Hindi mo ako matatalo, may baril ako. Di ba? You would flex what you are able to do to threaten others. Because why? You want to win. You want to win. You don't want to lose. Ayoko matalo. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Sa argumento man yan, sa sports man yan, sa negosyo man yan, sa investment, ayaw nating talo tayo. Ayaw nating talo tayo. But the truth is this, in life, you will experience loss. You will lose. Makakaranas ka ng pagkatalo. May time talo ka. May time talo ka. Kasi hindi ka naman ito. Kung ito ka, panalo ka lagi. Diba? Ito yung mayor ng Pilipinas. Ang mayor na walang talo kasi ipinanganak na manalo. Walang talo Ipinanganak siya manalo. Pero joke lang po yan Sa katotohanan, maka-experience ka ng loss. At bakit ayaw natin ng loss? Ayaw nating matalo. Bakit? Kasi una, ang matalo ay nakakaasar. Di ba may biruan sa Pilipinas? Asar, talo. Pag talo ka, asar ka. At hindi ka lang asar, aasarin ka pa. Di ba? Talo ka Ayaw natin ng talo tayo. Bata pa lang tayo, ayaw na natin yun. Hanggang sa paglaki natin, ayaw nating talo tayo. Kasi nakakaasar ang talo at asar talo pa tayo, aasarin pa tayo. Hindi lang po yan. Pag talo tayo, hindi lang nakakaasar, nakakaiyak. Nakakaiyak ang matalo, di ba? O, kita nyo, nakakaiyak. Wala ng Olympics. Di ba? Lumipad na ang Olympics. Nakakaiyak. Pinagpaguran mo, pinaghirapan mo You did everything you can. But you lost. And I would understand. It's so painful. Nakakaiyak. Nakakaiyak. We would like to win. We don't want to lose. Kaya ang tao, gagawin niya ang lahat. Para lang manalo.
Para lang manalo, gagawin ng taon lahat, kahit pa siya ay mandaya. Ano po? Para panalo ko, kahit mandaya ako, okay lang. Tignan niyo po, sa negosyo, para malaki kita, mandadaya. Diba? Para malaki kita, mandadaya. Para panalo yung kita, mandadaya. Sa politika, papasok sa politika, sasabihin magsisilbi, pero papasok, mandadaya, entra pa lang, mandadaya na. Ano gagawin yan pag nandun na yan? Diba? Sasabihin mo, magsisilbi ka, yung pala mandadaya ka lang, kasi gusto mong manalo. Ano po? May mga tao po, kahit mandaya, gagawin basta lang manalo. Hindi pwede ho yun. O di kaya, makakagawa siyang manakit. Di ba? Naalala ko. Minsan sumali akong basketball. Paliga, dito sa Las Piñas. Paliga ng mga church, paliga ng may laro ang mga magagaling mag-basketball. May laro din ang mga pastor. Sumali ako, pambihira. Pagkakataon ko na magpasikat eh. Alam niyo po, na-realize ko, akala ko laro lang. Dahil may uniform kami, pambihira. Nababalya na po ako, para ang payat-payat ko, pak. Para akong pinball. Sabi, ba't ang sakit na ng katawan ko? Mula noon, hindi na po ako sumali. Sabi ko, akala ko laro lang eh. Seryosohan pala to. Nakakasakit. Bakit po nakakapanakit? Kasi gustong manalo. Di ba? At bakit ho ang tao naghihigante? Ba't naghihigante ang tao? Kasi gusto niya, panalo siya. The only way that you could say to yourself is, I won when you got even. And got even more from that person. Kahit manakit, gagawin ng tao. At kapag gustong-gusto niyang manalo at talo pa rin, anong gagawin ng tao? Ito, trabaho niya, manisi. Trabaho niyang manisi. Alam niyo po, ang paninisi ay pinakamadaling gawin. At madalas ito ang ating go-to pagka may failure, pag may lakad tayong sumablay, hahanapin natin yung sisisihin. Pag may proyektong hindi naging matagumpay, hahanapin ang sisisihin. Pag may laban na hindi na ipanalo, hahanapin ang sisisihin. Di ba? Kawawa naman to. Di ba? Tayo ba yung pagod niya, nagawa natin man lang kahit kapiranggot? Alam niyo, nagtataka nga si Jordan Clarkson sa atin eh. Sabi niya, I feel weird. Nawiwirduhan siya sa mga Pilipino. Bakit? Sarili niyang coach, binubu niya. Tingnan niyo paano tayo mananalo. Binubu natin sarili nating coach. Kasi mahilig tayo manisi. Yun lang po yun. Naghahanap tayo masisisi kasi talo tayo. Sa laban, pag hindi mo masisi ang referee, sino kasunod? Yung coach. Di ba? Ganun tayo. Alam niyo po, blamers are losers. It's so easy to blame other people for the loss that you have. Minsan sinisisi natin magulang natin, kaya ako naging ganito dahil sa'yo. Hindi mo ako binigyan ng magandang pinag-aralan o hindi mo ako binigyan ng ganito nung bata ako, hindi ko to na-experience, buti pa sila. You blame your parents for your loss. Hindi dapat ganun. Because you make yourself a loser. Rise up and do well. Amen po ba? So that you would be successful in life. But just be a loser is so easy. To blame others is so easy. Amen po ba? Ang dali lang manisi. Pag hindi maayos ang Pilipinas, madaling manisi. Napakadaling manisi. Because this is what I believe, blamers are losers. Hindi tayo ganun. Amen ho ba? Gusto nating manalo, pero kung talo tayo, dapat marunong tayo tumanggap ng pagkatalo. Amen po ba? Iyan ang problema ho natin eh. Kahit sa bahay, sa mag-asawa, sa magulang at anak, o sa inyo naman, sa trabaho man. Pag mayroong conflict, ayaw natin magpatalo, hindi natin matanggap talo tayo. Gusto natin lagi panalo tayo. Amen ho ba? Yun ang gusto natin eh. But the truth in life, sometimes you lose. Tanggapin mo, talo ka. Amen po ba? Minsan lang naman. Hindi naman lagi. Di ho ba? Talo ko ngayon. Praise the Lord. Talo ka eh. Tanggapin mo, talo ka. Hindi pwedeng panalo ka lagi. Di ba? Hindi natin matanggap ang pagkatalo. At ang tanong ko po sa inyo, ay bakit ganon? Kasi hindi po natin nakikita na may maganda sa pagkatalo.
hindi natin makita. Or yung mawalan, or di ba? We do not see anything good in it. Ang tanong ko sa inyo, meron bang gain ang loss? Meron pa ba tayong mapapala kung talo tayo, kung nawalan tayo? May mapapala pa ba tayo dyan? May mapapala naman ho tayo. Can we still gain from losing? Yes, we can gain from losing. And let me show you in the Bible that we can still gain from losing. We can still gain. Ano po? Ano ba yung takot tayong mawala sa atin? So I would show you 3 P na we don't want to lose in that area. We don't want to lose. Ayaw nating matalo tayo sa area na yon. Yung 3 area na yon. Hindi pwedeng talo tayo doon. Ayaw nating talo tayo doon. Ano po? Takot tayo kasi mahalaga sa atin yon. Now, anong area ito? Unang area ng buhay natin. We are afraid to lose when it's all about our possessions. Takot tayo sa buhay natin na matalo o mawalan pagdating sa possessions. Sasabihin ko po sa inyo, ano po ba ang pinakamadaling ibigay? Ano ang pinakamadaling ibigay? Sige nga po. What is the easiest thing to give? Anong pinakamadaling ibigay ho? Ito ang pinakamadaling ibigay. Yung wala sa'yo. Daling ibigay niyan. Wala ka. Lord, pag nagkaroon ako niyan, ibibigay ko sa'yo. Alam mo, wala, di ba? Yung wala sa'yo, madali lang ibigay yon. It's easy to lose. It's easy to lose what you do not have. But when we talk about possessions, mga kapatid, bakit mahirap? Kasi nasa iyo na eh. Hawak mo na. You already possess it. And what do you do when you already possess it? You don't want to lose it. Ayaw mong matalo ka dun. Kaya hindi ako nagtataka ang tao kung yakapin ang possession matindi. Because I already have it. And for me to lose it, talong-talo ko dyan. Para mawala pa sa akin yan, talong-talo ko dyan. Hawak ko na eh. Di ba sa Pilipinas may sasabihan tayo, pera na naging bato pa. Talo ko dyan ah. Pera na naging bato pa. It's easy to lose what you do not have. But what you have, are you willing to lose? In terms of your possession. What you already possess, are you willing to lose? Minsan may isang lalaking lumapit sa Panginoon. He already had so many possessions. Ang sabi niya, Lord, ito na lang kulang, eternal life. What should I do? I did everything in my life. Sinunod ko lahat ng mga utos. And then, sumagot ang Panginoon. Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possessions and give it to the poor. Wow, I already have it. I did everything to have it. And now that I have it, I will be giving it to the poor. Pambihira naman yan. At ang sabi ng Panginoon, ito maganda sa Panginoon, sabi niya, and you will have treasure in heaven. Sino sa inyo gusto niyo ng treasure sa langit? Kung sasabihin sa iyo ni Lord to, ibibigay mo bang lahat sa buhay mo na meron ka? Na possessions? Kapalit ng sinasabi ni Lord, bibigyan kita ng kayamanan sa langit. At ang sabi ng Panginoon, then come follow me. Yan pala ang gusto mo eh. Bibigyan kita ng kayamanan sa langit. Benta mo lahat ng possessions mo. Bigay mo sa mahirap. Bibigyan kita ng kayamanan sa langit. At sumunod ka sa akin. Anong naging response niya? When the young man heard this, he went away what? Because he already possessed it. At alam niyo po, hawak na niya, hindi lang ang hawak niya, konti eh. He went away sad because he had great wealth. He had great wealth. It's easy to lose what you do not have. And it's easy to lose a little. Ano po? It's easy to lose a little. Madali lang mawala sa iyo ang konti, pero yung ganon, hindi yata madali yun Talo yata ako dun Talo ako dun Nung kinukompute siguro ng tao na to, talo ko Talo ko. Nalungkot siyang umalis. Kasi pakiramdam niya talo siya. Kapatid, pag nagbibigay tayo sa Diyos at sa kapwa natin, talo ka ba?
Talo ka ba? Kasi minsan yun ang mindset natin. We are losing what we already have. Nababawasan ang meron ako. Kaya para ako, ibibigay ko pa to sa Diyos at ibibigay ko pa to sa kapwa ko. Natatalo ko dyan, ha? Natatalo ko dyan. Pero kung ganun po yung mindset natin, kapatid, hindi ka mananalo. Dahil aalipinin ka ng pagmamahal sa material at sa kayamanan. Maniwala ka sa akin. We are afraid to give because we think we're losing. Tanong ko sa inyo, pwede bang tayo po, we would lose possession and yet gain even more? Mawawalan ka ng meron ka pero mas marami pang dadating sa'yo, mapupunta sa'yo. Pwede bang mangyari yon? Alam nyo, sa Biblia nyo lang po makikita yan. Na nawawalan ka, nagkakaroon ka lalo. Naniwala kayo? Kakaiba po ang Biblia. You gain from losing. No? You give and you get even more. Tingnan nyo po, patutunayan ko sa inyo, ano po sabi sa Proverbs? One person gives freely. Freely. Yet what? Yet gains even more. That's the Bible telling us. When you let go of your possession for whatever good purpose, you gain even more. Amen o ba? Alam niyo po ang yung possession natin, ang pinaka-basic niyan is yung sa sarili mo lang. Napaka-basic nun. Everyone can do it. Tama po ba? If it's only for yourself, every one of us can do it. We can. If it's only for ourselves. But if you freely give to God and to other people, then, kapatid, you gain even more. Amen po ba? People are afraid of losing what they have. Yan ang totoo. But those who believe in God, the principles of the Bible, they will be willing, to let go, to lose what they have, because they know it will return even more. Amen po ba? Another withholds what is right. Yung tama, alam mo yung tama na hindi let go, hindi mo nilulus. Pambira, only to become poor. Alam niyo po, ang totoong mayaman ay kaiba sa mapagbigay. Kapag tayo, kahit gaano karami meron tayo, pag ganito tayo, mahirap tayo. Ulitin ko po, kahit gaano karaming meron ka, kapag ganito ka, mahirap ka. Rich people are willing to let go. Amen ho ba? Of what they possess. Kasi naniniwala sila, hindi sila talo pag ginagawa nila yon. Amen ho ba? Kasi iniisip natin, talo ako Talo ako. Akin na, nawala pa. Huwag kang mag-alala, hindi ka talo. Panalo ka. Kasi ibabalik yan ni Lord sa'yo. Higit pa. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kesa maghirap ka ng dahil gusto mo, I'm not willing to let go. I'm not willing to lose anything I have. I already possess it. You become poor. Pangalawa, pangalawang P, una, yung atin pong, yung una? Possessions. Pangalawa po, we don't want to lose our pride. We don't want to lose our pride. Ayaw nating mawala yung pride natin. Bakit? Itong pride na to, ang kadalasang defense mo sa ibang tao. And you know what? It doesn't need any much possession para ang tao maging puno ng pride. Hindi mo kailangan maging mayaman sa material para magkaroon ka ng pride. Any one of us can be a person full of pride, even me. Any one of us. Amen po ba? We may not admit it, we may not say, hindi ako ganyan. But you know what? It's also one of our nature. May kayabangan tayo. No? Iyan tayo. Mahilig tayo magmalaki kung anong meron tayo, etc. It doesn't need much possession for you to be full of pride. Bakit natin ginagamit ang pride? Ito yung ating panlaban
para lagi tayong panalo sa palagay natin. Ano po? You are convincing yourself that you are the winner because of your pride. Because of our pride. At alam niyo ho, ano po sabi sa Bible? A person's pride will bring him low, but a humble spirit will what? Will gain honor, may gain. You lose your pride, you gain honor. Amen ho ba? You lose your pride. At alam niyo po, ang tanging sagot, ano po, what would cure our pride? What would cure our pride? Ano po bang gagamot sa pride natin? Ma-pride tayong tao eh. Di ba? Ano ang gagamot dyan? Ano? Anong gagamot dyan? Minsan, paparana sa'yo na ikaw ay matalo. A loss will keep you humble para magpapakumbaba ka. Because sometimes that's the only way. That's the only way. Yung talo ka, wala ka na may pagmamalaki. Yun na lang yung way eh. Kasi hindi sa atin nagiging natural na mapagpakumbaba tayo. No? A loss will keep you humble. At alam niyo po, sa buhay natin, minsan tayo po ay napapaaway. Tayo po ay, babalikan ko lang yung istorya sa intro nito. Napapaaway tayo. At gustong-gusto nating manalo. Paano ba mananalo dyan? Itong paniniwala ko, ang mapagpakumbaba ang mananalo dyan. Amen ho ba? Yun ang mananalo. Sometimes you need to lose for you to win. Kung minsan kailangan mong matalo para manalo ka. Talo ko ngayon. Praise God. Yeah, talo ka eh. Ganon eh. Sometimes you need to lose for you to win. At alam niyo po kapag bakit po minsan na-aggravate yan, yung gulo na yan, minsan tinan nyo, let me just have a straight talk with everyone. Minsan ang kaaway mo, kapamilya mo. Ba't ganun? Ba't ganun? Baka maintindihan ko pa kaaway mo yung malayong-malayo sa'yo, hindi naman close sa'yo, pero minsan kaaway mo, pamilya mo, tapos ang tagal-tagal nyo nang magkaaway. Ba't ganun? Kasi walang gustong magpakumbaba. Lahat gusto panalo. Kaya po hindi nare-resolve yung conflict kasi lahat gusto panalo. Panalo siya, panalo ka, banggaan lang yan. Sometimes when a person would be willing to lose, ganito mangyayari, forgiveness happens when we lose our pride. Kaya kapatid, bitawan mo yung pride. Talo ka pag dala mo yan. Amen po ba? Talo ka pag dala mo. Akala mo panalo ka kasi yun yung baraha mo, hindi ko bibitawan. Ako ang tama. When you let go of pride, forgiveness happens. Doon ka lang makakapagpatawad pag wala ka ng pride. You need to lose it. You lose it, you win. Amen po ba? Bitawan mo, ang pride mo, mananalo ka. Makakapagpatawad ka. Sa mga may kaaway po dito na matagal ng panahon, baka akala natin sila may problema, baka tayo rin. Taglay natin yung pride na yun, na kailangan nating i-let go. Minsan, ang mga alagad ng Panginoon ay nagtatalo. Sino ang pinakamagaling? Sino ang greatest sa atin? Sino ang pinakamahusay? Sino ang pinakapanalong disciple? Sabi ni Lord, the greatest among you shall be your servant. Ang pinakapanalo sa inyo, yung kaya niyang maging pinakamababa sa inyo at kaya niyang paglingkuran ang lahat. Kaya niyo yun. Ang pinakadakila ay ang pinakamapagpakumbaba, sabi ng Panginoon. Amen ho ba? Sa maling akala ng mga alagad, ang dakila ay yung pinakamagaling sa kanila. Hindi. Yung pinakamababa at pinakamaglilingkod sa lahat, yun ang dakila. Amen ho ba? We need to lose our pride, mga kapatid. Pangatlo, we don't want to lose our possessions. We don't want to lose our pride. We don't want to lose our personal life. Ang buhay natin, gusto natin, personal lang sa atin. Walang makikialam. Walang manghihimasok. Kahit Diyos pa. Wala kayong pakialam. Buhay ko to. It's my personal life. So I keep it
to myself, buhay ko to. Wala kayong pakialam kung anong gawin ko sa buhay ko. Personal ko to. Yan ang tao. At itong buhay na to, gagawin ko ang gusto ko. Kasi personal ko itong buhay. Tingnan niyo po ang sabi sa Bible. For whoever wants to save his life will lose it. Sino mang ang kanyang buhay ay gusto niyang isave, isasalba ko ang buhay ko, akin to, will lose it. But whoever loses his life for my sake will. Tingnan niyo po ang kaibahan sa Bible ng turo. Gusto mo, iyo lang ang buhay mo, mawawala sa'yo. Ibibigay mo sa Diyos ang buhay mo, magkakaroon ka ng buhay. Ito po kasi ang problema ng tao. Ayaw ng tao ibigay ang buhay niya sa Diyos. At ang po sabi dyan, for what profit is it for a man if he gains the whole world but loses his? To the point of us losing our soul, we want to live our life on our own. Sometimes, because we have so much personal dreams sa buhay po natin, we want to gain so many things. We want to gain so many things. And yet, at the expense of us losing our soul. Kapatid, ayaw natin pakialaman ang pangarap natin. Ayaw natin may makikialam sa atin. Ayaw natin pinanghihimasukan tayo. Kaya alam niyo po, ayaw din naman ng Diyos panghimasukan ng buhay mo. Sasabihin ko sa iyo. Ayaw din ng Diyos panghimasukan ng buhay mo. Ano gusto niya? Gusto niya yung buhay mo. Gusto niya ang buhay mo, sinusurrender mo sa Kanya. Sinusurrender mo sa Kanya, Lord, although personal ko itong buhay, gusto kita maging personal Lord and Savior. Di ba ganun sa church? Make Jesus the personal Lord and Savior of your life. Because once He became your personal Lord and Savior, what is personal to you becomes part of His will. Nagiging, yung personal sa'yo, hindi na sa'yo lang yun ang buhay mo. Dahil binibigay mo na sa Diyos yun. Tama po ba? At napakahalaga po nun. We need to surrender our life to God. Hindi pwedeng hindi parte ng buhay natin ang Diyos. Na tayo we are not willing to let go of God. Kasi minsan ganito po tayong tao, ayaw natin pakialaman yung oras natin, yung gusto nating gawin, kahit mali na yung ginagawa natin, ayaw natin. Bakit ayaw ng tao sa church at kay Lord? Kasi feeling nila, talo sila. Kasi parang panghihimasukan ng Diyos ang buhay nila. Gagawin silang, yung ayaw nilang gawin, ipapagawa ng Lord sa kanila. At parang yung personal na i-invade ni Lord. No, your life is not your own. Amen o ba? It's not your own. It's not my own. It belongs to God. The more we hold on to our life, we want to be the Lord of our life. We want to control our life and not God, the more we lose it. The more we lose it, the more you hold on to life, the more you lose it. Sasabihin ko sa inyo, marami pong tao, di ba, what profit is it for a man if he gains the whole world? I'm not against getting rich. Go get rich. Be blessed and be a blessing. Sometimes we think, just gaining so much from this world is what is so important in this life. Mali. Mali. No, hindi lang yun ang mahalaga. Amen po ba? Hindi lang yun ang mahalaga. Marami tayong mga personal na gusto. Pero mahalaga po sa buhay natin yung gusto ng Diyos ang mangyari. Amen o ba? Alam niyo po, ikukwento ko lang sa inyo ang tungkol sa loss na pwedeng maging win. Naniwala kayo yung loss pwedeng maging win? Pwede, tinan nyo. Bigay mo yung possession mo, may treasure ka. Diba? Lose mo yung pride mo, mananalo ka. No? Kung ano man ang conflict na meron, you win the conflict, win the battle. In your personal life, you gain more. And a loss can be a win. And today is Communion Sunday. Iko-connect ko lang po sa komunyon. Ang Panginoong Yesus namatay sa krus. Tama ho ba? Parang talo. Parang talo, di ba? Talo naman. Pero alam niyo po, it's a win for us. It seems like a loss, but it's a win. Why? Because of His death and resurrection, we have gained eternal life. We have gained
eternal life from Christ. Amen po ba? Yung akala nating talo, panalo pala. Minsan sa buhay natin, akala natin talo tayo, pero pag sinunod mo lang ang gusto ng Diyos, panalo ka. Sundin mo lang ang gusto ng Diyos, panalo ka. Amen po ba? Huwag kang mag-alala sa possessions, kaya kang pagpalain ng Diyos. Ang tanong lang, kaya mo bang ibalik ang pagpapala sa Diyos? Yun ang tanong. Diba? Kaya kang bigyan ng tagumpay ng Diyos sa kaaway mo. Kaya niya yun. Kaya mo bang magpakumbaba? Diba? Kaya ng Diyos bigyan ng kabuluhan ang buhay mo sa mundo. Kaya mo bang isuko sa Diyos ang buhay mo? Kaya mo bang i-let go yan sa Diyos? Kapatid, Jesus died. It seems like a loss, but it's a win for us. Kaya tayo nandito ngayon. Amen ho ba? Dahil sa Panginoon, dahil sa Kanyang katagumpayan. And today, isa-celebrate po natin yung tagumpay na yan. He's willing to lose His life on the cross for us to gain eternal life. And that is the best gift God gave us. Kapatid, yun ang pinakamagandang niregalo sa atin ng Diyos. Yung buhay niya para sa atin. And today we want to celebrate that life of Christ through our communion. Tumayo po tayong lahat. Sambahin natin ang Diyos. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Come on, lift up those hands. If more of you means less of me, take everything. Oh, it's all of you, it's all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. You're all I need. Is all I need. Take everything. More of you, if more of you means less of me, take everything. Is all I need. Is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Let's remain in the attitude of worship. Kapatid, baka sa umagang ito, kailangan mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon. To give your life to Christ. Lord, we are willing to let go of what we possess. We are even willing to let go of our pride. And we are even willing to let go of what is personal to us, so that you would be the Lord of our life. Lord, be the Lord of our life. Each day of our life, Lord, be the Lord of our life. Today, we surrender our life to you. Maaring matagal na po kaming Kristiyano, pero marami pang hindi ikaw ang Panginoon sa aspeto ng buhay namin. Maaring sa aming pagmamayari o sa aming pananalapi o sa aming puso, isip na puno ng pagmamalaki o sa aming personal na buhay na gusto namin kami lang ang may hawak. Lord, sinusurrender na po namin ang buhay namin sa iyo sapagkat hindi po to amin. At Lord, sabi po sa inyong salita, if we save our life, we will lose it. And if we are willing to lose it for your sake, we will find it. So Lord, we thank you that through you we will find life. Life that is meaningful, life that is fulfilled,
life that is full of purpose, Lord. Lord, we thank you. And even now, Lord, as we rejoice in the life that you gave us, you gave your life to us on the cross. We rejoice, Lord God, because you have loved us and you had given your life to us. Wala kang itinira sa sarili mo, Panginoon. Wala kang itinira. Buhay mo ang ibinigay mo sa amin, Lord. Buhay mo. Para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para kami magkaroon ng kapatawaran sa aming maraming kasalanan. Hinugasan mo kami ng iyong dugo. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. You had given everything to us. Now it's our time to give what we have to you. What we have that came from you, our life, our blessings, our time, everything, Lord. We want to worship you. And even now, I pray, Lord, sino man ang may mga pagsubok, mga problema, kayo pong kumatagpo. Huwag niyo pong hayaan na matapos ang service na to, na hindi po niya natatanggap ang katugunan ninyo. Touch that person, Lord, who desperately needs you. Touch that person today, for you are with us and you are alive. We honor you through this communion, Lord. We give you praise. In Jesus' name, amen. Kapatid, kainin po natin ang biskwit, inumin po natin ang juice. Oh Lord, change me like only you can. Here in my heart in your hand. So Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You showed us the way to God. So Father, I pray, make me more. Come on, let's lift our hands to God. Oh Lord, don't change us. You can. Here in my heart in your hand. So Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You showed us the way to God. So Father, I pray, make me more like Jesus. More like Jesus. We sing, make me more like Jesus. Can we just lift our hands to God? Oh God, all we want to be is to be like you, God. So use this life, change this heart, God. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Come on, as we surrender, let's lift our hands to God. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Father, we surrender our lives to you today. And we worship you. Lord, bless your people now, Lord God. Taglayin po namin na masaganan yung pagpapala sa araw na to, sa darating na pagharap namin sa panibagong linggo, samahan nyo kami. At Lord, muli po, Panginoon, I pray, Lord God, that we would let go. We would be willing to trust you with every possession that we have.
For every pride, Lord God, in our heart, let it be consumed by you. We surrender it to you. And we give you our lives. It's not anymore personal or for us. It belongs to you now, Lord. We honor you, God, and we worship you today. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Happy Sunday po.